So ngayon ituturo ko na po sa inyo paano po tayo mag-book ng ticket using Unified Products and Services eCash system. Okay, so magla-login lang po tayo dito sa ating system. Ilalagay ko lang po yung aking username. Okay, username. Kailangan tama po yung details na ilalagay natin. Okay? Yan. Password. Username and password, okay? So, maglalagin na po tayo. So, nandito na tayo sa aking system. So, ito po yung system ko. Yan, nakapangalan talaga yan sa akin. So, pupunta na po tayo sa Travel and Tours. Click po natin yung domestic. Ayan, bago pala tayo mag-search ng ticket, kailangan nakaset up muna yung ating markup. Okay? So, sa akin po, nakaset up na po yung markup ko. So, sa inyo, kung hindi pa, so, i-click nyo na lang po yung edit sa baba. Ayan, sundan nyo lang po yung instructions. Then, pag na-edit nyo na yung markup nyo, dito na po tayo sa search, sa book flight, okay? Like for example po sa domestic, halimbawa one way. So, ilalagay ko po halimbawa Davao to Manila. Yan, Davao to Manila. November 15, okay? Try po natin November 15. So, isang pasahero. Ayan, any airline lang po. Then, select cabin class, any. Search na po natin yung flight. So, one way lang po ito mga ma'am. Okay, so hintayin lang po natin. Ayan, lumabas na po. Lumabas na po yung ating ticket. Okay, so ito na po yung presyo. Ibig sabihin yung unang lumabas, yan po ang pinakamura. So Cebu Pacific, 2,396. So may markup po tayo na 500 dyan. Ibig po sabihin, 1,800 lang po yung ticket. Okay, so kung ito po yung choice po ng ating customer. So i-click lang po natin yan. Then, click book flight sa baba. So, ito na po yung summary. So, proceed lang po natin. Ilagay po natin dito yung details ng ating customer. Kung lalaki po yan. So, kung lalaki po, lagay natin Mr. Kung babae naman, lagay natin Mrs. Kahit dalaga pa yan, Mrs. Lagay natin kasi dalawa lang po yung choices dyan. So, first name, lalagay ko po. Ang middle name, hindi na po kailangan yung middle name. Ano lang po siya? Optional lang po yan. So, pwede nyo rin po ilagay. Sa akin, hindi ko na po ilalagay yan. Dahil optional lang naman po ang ating middle name. Okay? So, yan. Sample lang po ito. Yan, ganyan. Tapos, kung ayaw niyang mag-add on ng baggage, ilalagay lang po natin no baggage. Kung gusto naman ng ating customer na magkaroon ng bagahe, mag-add on ng baggage, so mamimili lang po siya dito. 20 kilos, nandyan makikita po natin. Okay? I-click lang po natin halimbawa 20 kilos yung gusto niya. Then, click lang po natin yung next. So, review passenger details. I-review po natin. Make sure po na tama po yung mga spelling ng mga pangalan nila. Okay? Then, proceed. So, kung sino po yung nag-book ng ticket, make sure po sa inyo na lang po ang details dito. Para pag may changes po na mangyayari sa booking ng ating customer, so tayo po yung makakakita. Kasi, minsan po yung mga customer natin, hindi po nagtitingin. So, nabago na pala yung date and time ng booking nila. So, hindi nila nakita. Tayo po yung sisisihin, di ba? So, make sure sa atin na lang po ang details dito. Okay, ilalagay lang po natin yung details. Yan. Okay, save na po natin. So, ito na po yung passenger details. So, kung tama na po lahat, proceed to summary and payment na po tayo. So, i-click lang natin yung My Wallet sa baba. Okay? Click lang natin yan. Then, ilalagay lang po natin dito yung transaction password. So, yung login password at transaction password, magkaiba po yun. Tama? Pero sa akin, parehas lang po yung transaction password ko at tsaka yung login password. Okay? Check din po natin kung tama yung nilagay natin. So, long press lang po natin itong mata sa gilid para makita natin kung tama po yung ating in-input na transaction password. Okay? Then, i-click lang po natin yung confirm payment. So, pag na-confirm na po, pag na-click na natin yung confirm payment, maya-maya lang po, may lalabas po na ganito. Okay? Ito po yung lalabas. Then, pupunta po tayo sa ating email address. Pag confirm na po yung booking, pupunta po tayo sa email address natin.
meron pong mag-i-email po yung ano, yung CSR natin na okay na po yung ticket. Yan. So, bago po tayo pumunta doon sa email address natin, so makikita po natin dito, titingnan natin sa issue ticket na sa system natin. Okay, titingnan natin dito, ayan, issue ticket. O makikita natin dito yung booking natin. So, like for example, pag ganito, dito natin makikita, ito yung mga booking ko kasi. Yan, to deliver, ibig sabihin, mayroon na po, nag-generate na po yan ng itinerary ticket. Okay, so pag confirm naman yung booking, huwag kayong mag-alala kasi sa email address po, may mag-i-email po sa atin doon. Then, like for example ito, nung may booking ako last day, so ito po yung email. So, may link po siya, i-open lang po natin yung link. Ayan, so ito na po yung ticket ng aking customer. Okay, so i-save lang po natin yan or i-send po natin sa ating mga client. Ayan. So, sa domestic booking po ito. Then, try naman natin sa international. Okay, punta naman tayo sa international. Ayan, i-set up muna natin yung markup bago po tayo magpatuloy, bago po natin i-book, mag-search ng flight. So, dahil naka-set up na po yung markup ko, so kung sa inyo hindi pa, click nyo lang po ang edit, sundan nyo lang po yung instruction, tama? Then, book flight. Okay, so halimbawa round trip yan. O, from Japan, sample natin, from Japan to Manila, Japan to Philippines. Okay, lagay nyo lang po, tapos select ang city. So, Narita. Katulad po ng booking ko last day. So, Narita po siya. Narita Airport. Then, Philippines. Ayan, hanapin lang po natin. Then, Manila. Manggagaling po siya sa Manila. Okay? Ayan, so departing October 20. Then, November 20 yung balik. Sample lang po ito ha. Isang passenger lang. Then, select airline. Lagay lang po natin any. Select cabin class any. Search flight na po tayo. Ganito lang po kadali. Sobrang napakadaling sundan po yung ating system. So, kahit mga anak natin, mga elementary, alam nyo po grabe na po sila yung mga estudyante natin ngayon kasi nga, di ba, naranasan nilang mag-online class. So, alam na po nila yung magpindot-pindot dito sa cellphone. Sila na po yung nagbubook ng ticket. O, halimbawa, Jetstar Japan. So, ito po yung flight. Pag nakalagay dyan one stop, ibig sabihin direct flight po yan. So, from Narita to Manila, 4 hours, di ba? Outbound po yan. Then, ang balik niya, Manila to Narita naman. Diyan, nakalagay din yung oras. Okay, so 7,407 pesos. Peso po yung rate ng ating sa system po natin. Okay? So, napakamura na po niya. Round trip, 1 month. Napakamura talaga. Direct flight pa siya. Okay, so kung halimbawa ito po yung choice ng ng customer natin, i-click lang po natin ito. So nakikita natin naka-yellow na yan sa gilid. Okay, kung ito naman yung choice niya, Philippine Airlines, Philippine Air Asia, so i-click lang po natin. O, dito tayo sa pinakamura. Sample lang naman to. Then view flight. So ito po yung details. Diba nakalagay na po lahat dito. Total passenger, isa. Base fare, 11,500. So taxes and fees, 5,907. So, total po is 17,407. Okay, proceed lang po natin. Hihintayin lang po natin. Ayan, so, loading pa yan. So, ito na, flight summary. Okay, click lang po natin yung proceed. Tapos, i-input uli natin. Input natin yung details ng ating customer. Kung lalaki, Mr. Kung babae naman, kahit dalaga, Mrs. Kasi dalawa lang po yung choices dyan. Okay, so, uulitin ko yung middle name is optional lang po yan. Then, make sure talaga na yung mga spelling ng pangalan, tama po yan. Kasi pag nagkamali tayo, magbabayad tayo ng penalty. Ipapaayos natin sa ating CSR. Diba? Sayang yung markup natin. O income na yun natin, pero nagkaroon tayo ng penalty dahil hindi natin chinek yung details. O nawala yung markup natin. Diba? Sayang. Then, yung birth date talaga, kailangan tama din po. Okay? So, please select onward baggage. So, kung gusto niyang mag-add-on, yan nandito po. Pwede nating screenshot i-send sa ating customer para makita po nila yung presyo. Kung ilang kilo po yung add-on baggage nila. So, meron po itong
7 kilos hand carry. Halimbawa, 20 kilos, lagay natin dyan. Pagbalik naman, like for example, gusto niya 25 kilos or 30 kilos, lalagay lang po natin. Okay? Next lang po tayo. So, ito na po yung passenger details. Proceed lang. So, ito din po. Kung sino yung nag-book ng ticket, mas maganda, details na lang po niya dito. Para pag may changes po sa, sa airline, yung date at saka yung time, makikita po natin. Kasi yung mga ibang customer natin, di yan sila nagtitingin sa email nila. So, nabago na pala yung flight nila. Hindi nakikita. Tayo yung sisihin. So, mas maganda na details na lang natin dito. Hindi naman yan nakikita sa sa ticket. Okay? Save lang po natin. Yan. To proceed to summary and payment na po tayo. Click natin yung my wallet sa baba. Then, ito na po yung details niya. Pag okay na po yan lahat, ilalagay lang po natin dito yung transaction password, then confirm payment. Pag na-confirm na po yung payment, okay, pag na-click na po natin yan, may lalabas po na ganito. Your transaction, hooray! Transaction completed. So, your booking has been successfully posted but not yet confirmed. Please go to your international booking transaction to check the status of your booking. Ayan. So, mga 10 minutes lang po yan. Makikita na po natin. So, babalik po tayo dun sa ating, dito po sa international. Titingnan natin. Okay, dito sa issue ticket. Dito po natin makikita yung natin, yung booking. O, halimbawa ganyan. Halimbawa, eto na. Kagabi, eto po yung ticket, yung binook ko. Ganyan lang po siya. I-click lang po natin, tapos may select sa baba. I-okay lang po natin. Madadirect po tayo doon sa, yan, eto na po yung e-ticket. So, kahit hindi po natin titingnan dito, meron pong mag-i-email sa atin. So, ganito po. May makikita po tayo, your booking e-ticket confirmation. So, i-click lang po natin yung link. So, eto na po yung booking, yung itinerary ticket ng customer po natin. So, screenshot natin yan, isend sa ating customer. So, no need na po na ipaprint pa kasi paperless na po tayo. Okay? So, I hope na nakatulong po. So, thank you so much po. More bookings to come.